Nakamamatay daw o maaring makapatay mga kapatid yung puwersang ginamit ng China nitong pinakahuling pangaharas o pangwa-water cannon sa ating mga barko. Yan ang paglalarawan ng PCG mga kapatid, no. So, kung bakal nga at yung canopy ng barko natin ay nasisira, paano pa kaya yan pag tumama sa tao, no? Ganun kalakas yung puwersang yun. So, hindi natin alam mga tol kung ano ang klase ng pag-iisip na tumatakbo sa mga utak nitong mga Tsekwang 'to. Pero talagang sila ay nambubuyo 'no, nagpo-provoke talaga sila at gusto nilang malaman kung hanggang saan kakayanin ng Pilipinas kasi gano'n talaga ginagawa nila sa maraming bansa, eh. Pero kapag ang bansa nagsimula ng pumalag, umuurong din naman sila. Pero tayo mga kapatid, sabi nga ng PCG, wala tayong balak kumante, 'no? Hindi tayo gagante, magiging professional tayo. Pero eto panoorin natin 'tong balitang 'to mula sa GMA Integrated News, mga tol. Ito, sabi, puwersang ginamit daw ng China sa pag-water cannon sa mga barko ng Pilipinas, maaaring, yun nga 'no, maaaring makapatay, mga kapatid. Alright, so wag na natin patagalin 'to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to. Fatal o nakamamatay. Ganyan po paglalarawan ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard sa pinakahuling panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Nagpahayag na rin ng pagkondenarya ng iba't ibang bansa. Darito unang balita ni Sandra Aguinaldo at Rafi Tima. Do'n pa lang sa mga bansang nagsalita, alam na agad dapat ng isang Pilipino kung marunong ka mag-isip, na talagang labag sa batas yung ginagawa ng China. Wala kang reason para ipagtanggol sila. Ang tanging reason mo na lang para ipagtanggol sila, it's either nabayaran ka o engot ka talaga. Gano'n 'yun, mga tol 'no. 'Yun ang mga tanging reason para ipagtanggol mo pa 'tong China. Kasi meron tayong tinatawag na United Nation Convention of the Law of the Sea, 'di ba? May batas 'yan na nagsasabing ang Pilipinas at ang iba't iba pang mga bansa na nakapalibot dito sa South China Sea, may kanya-kanyang exclusive economic zone diyan. Doon nagkakaroon 'yan ng mga overlapping pero wala namang nangyayaring pangharas o mga harassment maliban lang sa ginagawa ng China. Kasi ang China hindi defined by UNCLOS ang ginawa nila, no. Imaginary line lang nila yung 10-dash line nila, sinakop nila yung kabuuan ng South China Sea. At labag sa batas yun, mga tol, lalong-lalo na yung ginagawa nila ngayon sa Pilipinas. Actually, hindi lang nila sa Pilipinas ginawa yan. Ginawa din nila yan dati sa Vietnam, ginawa din nila yan dati sa Malaysia, Indonesia. Ang problema, yung mga bansang yun pumalag. Hindi lang naman Pilipinas ang inaagawan ng teritoryo nitong bansang Chekwa, eh. No, marami pang inaagawan. Yung Taiwan nga gustong-gusto nilang sakupin yun, eh. Yung Japan, inaagawan nila ng isla yun. Kaso yung mga bansang yun, pumapalag, mga tol. Kaya wala rin silang nagagawa. Bukod tanging Pilipinas kasi yung hindi talaga gumaganti sa kanila, eh. Attention all crew, Code Libra. Baka may butas yung diri natin, yung hal natin, pacheck. Pinaliguan yung barko natin, eh. Sa paghaharap ng mga barko ng Pilipinas at China na tila paghaharap ni David at Goliath, Pasok! Sinala! 4 na barko ng China Coast Guard kasama ng mga Chinese militia vessel ang nangharap sa BRP Bagakay ng PCG at BRP Dato Bangkao ng BIFAR ayon sa PCG. Nabangga tayo, oh. Hindi ba labag sa batas yung ginagawa niyan? O yung mga pro-China dyan, baka may mga pro-China rito. O sabihin nyo nga, hindi ba labag sa batas to? O sasabihin nyo naman, Pilipinas ang nagpo-provoke. O kaninong exclusive economic zone ba yan? Ayon sa batas hindi ayon sa China. Dahil yung China, self-serving lang yun. Kahit yung mga boss nyo, alam yun. Ya, sarado ya! Libre yung ano. Sa isang punto, nagkabanggaan na ang mga barko ng BIFAR at China Coast Guard. Babangga! Babangga! Woo! Tapol! Bumangga na! Bumangga! Sa mapang ito, makikita kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko na BRP Bagakay sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. They don't hesitate to use brute force to violate international law. Diba?
to violate international law. Ay nako, kailan kaya natin masasaksihan ng Pilipinas na biglang tatayo para manapak? Hindi naman gano'n. Kumbaga, alam mo 'yon yung makita lang natin na ginawa ng Pilipinas yung ginawa rin ng ibang bansa, 'di ba? Kaso nga meron tayo kasing merong tanikala na pumipigil sa atin is yun yung kakulangan para talagang makipagsabayan sa kanila dahil kulang na kulang tayo. Unlike doon sa ibang mga bansa, like for example Indonesia, Vietnam, medyo malakas talaga yung puwersa nila, mga tol. Malakas talaga yung puwersa nila na kaya talaga nilang tayuan etong China. Tayo kasi hindi eh. So ayaw nating mag-take ng risk na baka nga naman pag pumalag tayo, alam ng China mga tol. Marami silang espiya rito. Alam nila kung ano lang ang kakayanan ng Pilipinas. So kaya tayo ginaganyan-ganyan. So pag tayo naman ay pumalag sa kanila, alam ng China kung ano kahinaan natin. Doon sila dadali mga tol. Habang ina-assess ng mga Pilipino ang pinsalang tinamo ng dalawang barko, nakasunod pa rin ang China Coast Guard maging ang kanilang Navy. Paikot-ikot din ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Sa may 80 kilometrong layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. See? Ito lang naman yung mission natin eh. Grabe lang talaga, OA lang talaga mag-react yung China mga tol. Ano ba namang gagawin natin? Di naman tayo magtatayo ng structure, di ba? Actually kahit nga magtayo tayo ng structure, dapat wala silang pakialam dun eh. Pero tingnan mo mga tol, humanitarian mission naman yung gagawin natin, di ba? Mamimigay lang naman tayo ng ayuda sa mga mangingisdang Pilipino, mamimigay ng gasolina, mamimigay ng mga pang-ulam siguro kung ano man yung ipapamigay ng BIFAR. O hindi to maipagtanggol ngayon yung balitang vlogger SMNI mga kapatid, hindi nila maibalita to. Naghahanap pa sila kung paano nila palulusutin na nagkamali ang Pilipinas. Sa kanila ngayon babalita yan. Ngayon mas nakatutok sila sa kung ano-anong walang kwentang issue. Malaking tulong sa mga mangingisda na ang ilan, personal din daw na nakaranas ng pangaharas ng China. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa Panatag. Medyo limitado pa rin. Kasi kung hindi nila pinapayagan yung malilit na pangkat papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroroon. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Bukod sa mga barko na At saludo, 'di ba, sa PCG. Alam niyo mga tol, mahirap yung damdamin na kinakaharap nila. Kasi itong mga tol, sa totoo lang mga tao rin to, nabibwisit na pupuno na rin yan mga yan. Pero kailangan nilang kontrolin yung emosyon nila. Kasi tayo man, di ba, nanonood lang tayo, naiinis na tayo na parang gusto nating bumawi, gusto nating rumesback. Pero etong mga to, first hand na nakakaranas ng ganitong klaseng pangaharas, di ba, sa China, gustong-gusto na rin bumawi ng mga yan mga tol, pero kinokontrol lang nila sarili nila. Di ba? Kung kaya lang nilang itali na lang yung kamao nila para hindi na sila gumawa ng kung ano pa eh. Kaya saludo talaga sa kanila mga tol. Imbis na batikusin natin sila dahil ganyan ang ginagawa nila, di sila pumapalag. Saluduan natin sila mga tol. Yun ang pinakamahirap na kalaban, yung emosyon. Dahil kapag pinairal mo yung emosyon mo, dyan tayo nagkakandaleche-leche talaga. ng China na mas agresibo na ang pambobomba ng tubig sa dalawang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal, barko rin umano ng China ang mga namataang research vessel na nagbababa ng mga gamit sa Catanduanes bago naglayag pa Samar ayon sa Philippine Navy. Ilang Chinese Navy ship din ang umaaligid sa balikatan exercises sa Palawan. Ayon sa isang maritime expert, may tila nais iparating ang China. Lahat ito pinapakita na confident sila na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila. Nagawa na kasi nila isang beses 6 na taon. Nitong nakaraang administrasyon mga tol, talagang pinaluhod nila si Digong mga tol. Kaya akala nila ngayon, inaakala nila na mauulit nila yon. Kaya patuloy yung ginagawa nila, palakas ng palakas yung puwersang pinapadala nila. Pero hanggang dun lang yun mga tol. Hindi talaga sila magpapakawala ng kung ano man kasi ikakaano rin nila yon.
babalik at babalik sa kanila yun pag gumawa sila ng ganun. Ngayon, puro paninindak talaga ginagawa nila pang intimidate hanggang kung saan ang kaya nilang abutin. Pero kapag talaga pinalagan to ng Pilipinas, mga tol, aatras din yan. No, na hindi aklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay and yet makalusot pa sila, no, na hindi aklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Bagamat kasabay ito ng balikatan, hindi raw masasabing reaksyon lang ito sa joint exercises ng Pilipinas, Amerika at ibang bansa. Lalo't dati nang ginagawa ng China ang pangaharang sa supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at iba pa. Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan para nga ipasukuin ng Pilipinas. Para naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may kaugnayan ito sa interes ng Pilipinas na magsagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. They're putting pressure on us on Ayungin Shoal, now on Scarborough Shoal, just to tell us don't get the gas rig back. But diba? Binantaan din nila dati yung Vietnam gas exploration saka itong Indonesia. Wala naman silang nagawa we should get the gas rig back. It's a matter of national survival. Nauna nang sinabi ng China na teritoryo nito ang Panatag Shoal kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at malapit lang sa Zambales. Banta o man sa soberenya ng China ang paglalayag ng Pilipinas doon kaya itinaboy ang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR. Pero sunod-sunod ang pahayag ng suporta sa Pilipinas ng iba't ibang bansa, kabilang ang Japan, Germany, Australia, Canada at European Union. Pero wala yan, puro pahayag lang kasi yan Kailangan ng aksyon. Hindi pwede puro pahayag lang. Hindi tatablan ng China dyan. Diba? Kasi una-una hindi sila nakakaintindi ng English. Hindi tatablan ng China dyan mga tol. Kung batas nga na umiiral na international law at saka UNCLOS, hindi nga sila tinatablan ng hiya. Kahit nga meron ng hatol, yung Court of Arbitration, di ba? Yung Permanent Court of Arbitration, di nga sila tinablan dun Yung kapal na mukha niyan, mga tol, sintigas na, singkapal na ng pinakamakapal na pinakamakapal na bakal. Tigas yung mga yan. Tinawag ng Amerika na harassment ang pambobomba ng China. Kinundi na rin ito ng United Kingdom. Ito ang unang balita. Alright mga kapatid, ikaw naman bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Dito sa balitang to mga tol. At sa susunod nating reaction, pag-usapan naman natin mga tol, yung mga Pilipino, ewan ko kung magkano na ibayad sa kanila. No? At napasugod sila doon sa US Embassy para mag-rally at gusto nilang ipatigil yung balikatan mga tol. Ewan ko, mali ata sila na napuntahang lugar. Dapat doon sila sa China nagpunta doon sa Chinese Embassy Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.